Busy-busy ka na naman ngayon. Alam niyo marami daw tao sa mga bangko ngayon kasi nga alam niyo na it's sweldo day pero nakakalungkot na balita kasi kung sisweldo ka tapos lahat ng sweldo mo ibabayad mo lang naman sa mga bills, sa kuryente, sa tubig, sa mga pinagkautangan mo, sa mga kung ano-anong bills, sa credit card. Penging pera. Sige mamaya. So 'di ba, ang hirap naman at ang sakit sa puso. At sakit daw sa puso, wala akong audio. Ba't wala akong audio? Sayang lahat ng pinagsasabi ko. Ayan, bakit ganun? Naka-on naman siya. Ayan, okay na daw. Ay, sis Mio Marimar. Mapapadar na ka na lang talaga. But anyways, ayun na nga. We are so back at dahil Tuesday ngayon, ako paalala ko na naman sa inyong lahat na dapat nyong alagaan ang inyong kalusugan. Kagaya nga na sinabi ko kanina, daw ngayon ng heat stroke. Kaya kung ako sa inyo, ingatan nyo na ang mga katawan ninyo. Huwag kayong masyado nagbibilad sa araw. Lalo na kung hindi naman kayo, alam nyo yung ganong kalakas. Tsaka delikado yan kahit malakas pa kayo, 'di ba? Yung heat stroke na yan, walang pinipili yan. Kahit nga mga hayop tinitiran yan. So, alam niyo na, mag-ingat na kayo. Okay? At saka yung mga labas ng labas yan kahit may init ng araw tapos wala naman kayong sunscreen. Tapos gusto niyo bumata kayo forever. Hindi naman kayo naglalagay ng sunscreen sa mukha. Napaka-importante niya na. Napaka-importante sa ating mukha na meron tayong palaman. Kumbaga may cover para hindi direct sa sunlight. Kumbaga yung exposure hindi ganun kadirect. Tama na itong paalala. Ito na nga, Speaking of katawan, ingatan yung inyong katawan. Dapat mag MX3 Plus with L-carnitine kayo and CoQ10. Alam nyo ba na bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya naman plus, dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine, ang coenzyme Q10 ay uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo na at nagkakaedad. Diba? Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman ay uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. For any inquiries, visit their website at mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayun na nga. Ayan. At babatiin ko muna lahat ng mga mga nakatutok na sa ating live. Kumusta po kayong lahat? Ayan. Parang lumalabo ang paningin ko. Parang gamitin ko na lang kayong totoong salamin ko. Sandali nga. Teka, magpapalit tayo ng salamin. Oo, nanlalabo yung paningin ko lalo. Anyways, kay Tita Cora kasi to. Ayan, again, thank you for my hair and makeup, Tita Cora. Ayan. Yes, Tita Cora is in the house. Ayan, teka, magpapalit tayo ng salamin. Live na live. Ayan, thank you so much. Ayan, luminaw na. Teka lang, ang dumi ng salamin ko. Yung totoo. Yan. Live na live niyo pong natutunghayan ang mga kaganapan dito, Ayan. Okay. So anyways, guys, live na po tayo ha, Energy FM 106.7 o kaya naman sa DJ Kara. DJ Space K-A-R-A. Please like and please share this live video. Like and share. At mamaya pwede kayo mag-comment sa ating story for this afternoon. Kaya naman, kung ready ka na, ako, ready na rin ako. Napakinggan natin ang ating voice sender for today. Dito lang syempre yan sa Sincerely Kara. Paano mo nga ba sasabihin sa mga magulang mo ang lahat ng tungkol sa'yo? Kadalasan daw kasi, hindi natin nasasabi ang mga bagay-bagay sa parents natin. Lalong-lalo na yung mga sikreto or kung ano tayo mismo. At paano mo nga ba sasabihin kung sa utak mo pa lang natatakot ka na kasi iniisip mo na
baka hindi nila matanggap. O baka itakwil ka nila. Sasabihin mo pa ba or hindi na? Ito ang story ni Brian. Hindi niya totoong pangalan. Siya daw ay kinukulit ng parents niya na maghanap na ng girlfriend or mag-asawa. And he is 26 years old. Nagkaroon naman daw siya ng girlfriend pero 6 months lang ang tinagal. Gusto naman daw niya na paligayahin ng mga magulang niya kaya gusto niya maging masunurin. Kaya lang ang katotohanan, hindi niya talaga kaya dahil ang gusto niya ay lalaki. So, isa siyang bakla. At ngayon, meron daw siyang boyfriend na mahal niya. Kaso ang problema niya, hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga magulang niya na, "Ma, may boyfriend na po ako at lalaki yun." At paano niya nga ba sasabihin na, "Ma, Becky po ako"? Natatakot daw siya na baka pag umamin siya ay itakwil siya at magalit ang magulang niya. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hi po DJ Kara, please call me Brian, not my real name. I'm currently dealing with a problem which I don't know how to solve. Kinukulit na po kasi ako ng parents ko na maghanap ng girlfriend at mag-asawa. I'm currently 26 and once pa lang ako nagkaka-girlfriend which only lasted for 6 months. Gusto ko naman po talagang mapasaya ang mga magulang ko pero parang hindi ko po kayang gawin yon without sacrificing my own happiness. DJ Kara, the truth po is I'm gay. Bakla po ako. Hindi ko na po mababago yon. Lalo na po dahil meron akong boyfriend ngayon na mahal ko. Alam na po yun ng mga kaibigan ko pero hanggang ngayon, I still don't have the courage to tell my parents. Natatakot po ako na baka mawala ng pagmamahal nila sa akin pag umamin ako sa kanila. Very religious po kasi si mama at sobrang stricto po nilang dalawa ni papa. Lagi rin nila akong nire-remind na gusto nila ng maraming apo. Sa sobrang kulit po ni mama ay lagi niya akong nire-reto kung kani-kaninong anak ng mga kumare at kumpare niya. Pinipilit niya akong makipag-date. Pero syempre, hindi ako pumapayag. Panay dahilan na lang din ako na focus lang muna ako sa karir ko para hindi siya manghinala. Hindi naman sana sa akin issue yung pagreto sa akin ni mama sa iba't ibang mga babae dahil alam kong maganda ang intention niya. Kaso lang po naiilang na ang boyfriend ko at hindi niya maintindihan kung bakit ang kulit ni mama. Sa tingin niya daw, disrespectful yun sa relationship namin. Ilang beses ko nang pinaliwanag sa kanya pero nagagalit pa rin siya. Alam niya namang hindi alam ng parents ko yung tungkol sa relationship namin. Kaya expected more from him. Nakakapagod na din na paulit-ulit na lang yung pagtatalo namin. Ayokong maging malaking problema namin to ng jowa ko dahil sobrang mahal ko siya at siya na ang gusto kong makasama habang buhay. I often pray na ma-accept kaming dalawa ng parents ko but I'm not sure if that prayer would be granted. Malakas ang kutob kong hindi nila ako matatanggap. I cry most nights thinking about having to choose between ang partner and my parents. I wish things weren't like this pero I know I don't have any control over it. Ano po ba ang dapat kong gawin, DJ Kara? Say that you won't go. Hirap naman ang kalagayan ni Brian. Pero in fairness ha, tinry naman niya kasi na-girlfriend naman siya. Kaso minsan talaga mahirap ipilit ang mga bagay-bagay kung hindi naman bukal sa loob mo, di ba? So basahin muna natin ang comments nyo sa story ni Brian. Ano nga ba ang masasabi nyo sa kaniyang problema na iniiyakan daw niya tuwing gabi at hirap na siya. Ang hirap naman talaga kapag meron kang tinatagong sikreto tapos di mo mailabas. Diba? Parang habang buhay kang uusigin yun eh. Kailan ko ba sasabihin? Kailan ba ako pwede mag-out? Para magaan na yung pakiramdam. Diba? Anyway, sabi dito, talk to them. At the end of the day, parents mo pa rin sila. Matatanggap ka nila kahit ano pa, Brian. So, pinapalakas ni Ate Jasmine ang iyong loob. Matatanggap ka naman daw nila. So, push lang. Sabihin mo lang daw. Brian, ang dapat mong gawin ipagtapat mo sa magulang mo, anak. Sure, matatanggap ka nila kung ano ka man ngayon, sabi ni Rovicel.
Magpakatatag ka at magsabi ka ng totoo sa katauhan mo, sa magulang mo. Bahala na si Batman kung ano ang isasagot ng parents mo. So, unahin mo yung sarili mo, magpakatotoo ka daw, and then bahala na kung tatanggapin o kung hindi. Di pa ba halata ng mga magulang mo na baklitas ka? Sa boses mo na lang, halatang halata naman, die. Sabi naman niya ni Ate Alicia. Oo nga no, I wonder. Kasi minsan may mga ganun yung bakla sa labas pero pag uuwi ng bahay, manong ulam. Di ba? Aminin na natin may ganun, yung kayang-kaya nilang dalhin. Pero ang weird nun ang galing mo kung hindi ka nila nahahalata sa part na yon. Eto naman ang sabi ni Ate Arlene, parents knows. Mind you, they are just waiting for your confirmation. Tell them the truth and be honest. Alam niyo meron din namang ganyan na naghihintay lang yung magulang ng tamang timing. Or may hint na sila pero ayaw nilang sa kanila manggaling. So parang dapat ikaw nga naman yung mag-umpisa. Kumbaga 50-50 sila. Ganon. Wala naman silang magagawa kung ganyan ang kasirian mo Ipagtapat mo na sa parents mo hanggat maaga pa. Sabi naman ni Mami Cynthia. Brian, first of all, you need to build that courage to tell your parents. They need to know the truth. It has to come out from your mouth. Toughen up, bro! Third of all, your parents need to accept you for who you are. And fourth of all, grabe may numbering pa. O sige. And fourth of all, stay true to yourself. Don't change to please people. Be who you are. No more, no less. In short, magpakatotoo ka lang. Sabi naman yan ni Ate Patricia. Mahirap po talaga magsabi, lalo na kung about dyan. Pero kailangan niya rin pong lakasan ang loob niya. Kung hindi man po matanggap, for sure, konti-konti yan matatanggap. Tsaka feeling ko ramdam nila yan. Kaya siguro pinupush ka rin nila na ireto. Pero I don't think po na disrespectful sa relationship nyo yung ginagawa ng mama mo since hindi naman siya aware about sa totoong ikaw. Sabi ni Yesha. For me, sabihin ng totoo sa magulang, matatanggap ka kahit sino ka pa. Be honest, ganun ka kamahal ng magulang mo. Oh. Pinapalakas niya ang loob mo, so sabihin mo na daw, sabi ni Ate Tin. Basa naman tayo ng comments dito sa ating Facebook, sa DJ Cara, DJ Space, K-A-R-A. It's better to talk honestly to your parents para maluwag na ang dibdib mo at maging maligaya ka na, sabi naman ni Ate Nola. So kailangan mo daw paluwagin ang dibdib mo para maging okay na ang lahat. Sige, comment pa kayo. Sabihin mo na lang sa magulang mo kung di ka matanggap ngayon, sa tinagal-tagal matatanggap ka rin nila. At makikita naman nila na doon ka magiging masaya, sabi ni Ate Lorena. May mali ba sa pagiging bakla? Magpakatotoo ka, kausapin mong parents mo. At the end of the day, sila lang ang uunawa sa'yo. Sabi naman yan ni Ate Letty. Well, Brian. Alam ko na mahirap talaga yung pinagdadaanan mo, lalo na kung dumadating ka na sa point na iniiyakan mo na siya sa gabi. Tapos, dagdag pa yung partner mo na nagagalit sa'yo. Kasi feeling niya disrespectful yun sa part niya dahil siguro sa palagay niya hindi tama yung nirereto ka sa iba. Pero hindi naman kasi alam ng nanay mo. So, siya bilang nanay, ipipilit niya lang yung gusto niya. Kung ano yung feeling niya ay makakabuti sa'yo. At hindi din naman natin maiiwasan na ma-hurt yung partner mo. Karapatan niya yun eh. Mahirap kontrol lang emosyon. Kung yun yung nafe-feel niya, ang kailangan mong gawin as a partner, kausapin siya, pakinggan siya, at i-secure siya. Sa halip na awayin mo siya. Huwag kang mapagod kasi hindi naman siya napapagod na itinatago mo siya. Diba? Okay sa kanya yung ganyang setup. So, dapat magtulungan na lang kayong dalawa. Kasi kung hindi kayo magtutulungan at magsisisihan kayo, wala namang patutunguhan ng relasyon na meron kayo. Kaya nga yan partnership eh. So, dun sa part na yon, problema nyo na yon bilang mag-jowa. Pero you have to be patient with him. And you have to be patient also sa magulang mo. Because your parents will require time to accept things about you pag nalaman nila.
Lalo na kung ikaw na nga mismo nagsabi na very religious sila. Medyo mahirap yang baliin. Kasi nakasanayan na nila yan, values nila yan, belief nila yan. So you have to accept kung ano man ang consequences na pwedeng mangyari once na may courage ka na sabihin sa kanila ang totoo. Pero alam mo, Brian, darating at darating sa time na hindi mo na mapipigilan yan. Na mapapansin nila yan, na baka mag-slip sa tang mo yan nang hindi sinasadya or mapagod ka na. Then one day, ayoko na magtago, gusto ko nang sabihin. Darating at darating yung araw na yan. At sana pag dumating yung araw na yan, maging matapang ka at panindigan mo. Ngayon kung tinatanong mo kung kailan mo dapat sabihin, actually, it's really up to you. Actually, nasa sayo nga din ng desisyon kung sasabihin mo na ba or hindi pa, or sasabihin mo or never mong sasabihin. Nasa sayo yun. Siguro you have to wait for the situation na maganda, na medyo tama ang timing. Kung feeling mo yung mama mo ay magwawala talaga or galit na galit at hindi ka niya kayang tanggapin at itatakwil ka niya, be patient. Kasi mahirap yung sitwasyon mo. Pero kailangan mo nang ihanda ang sarili mo na maging against sila. Pero unti-unti, baby steps. Who knows? Hindi naman yan krimen kasi hindi mo naman yan sinadya. So don't feel bad. Kailangan ma-embrace mo yan kasi sa'yo yan manggagaling. Para hindi ka mahirapan na mag-out. Di ba? Minsan kasi nadadaig din tayo ng takot. Kaya may mga bagay na wag na lang kasi takot ako. Pero bakit ka matatakot? Katawan mo yan, buhay mo yan. Siguro naman nasa tamang edad ka na, mature ka na rin naman, alam mo na ang ginagawa mo. So alam mo na mga dapat gawin. Just be patient and be strong and accept the consequences. After all, magulang mo pa rin naman yan. Kahit bali-balik na rin ang mundo, magalit man sila, palayasin ka man, at the end of the day, sila nagsilang sa'yo. Baka dumating din naman ang time na matanggap ka. Pero ganun talaga. Sa ngayon, baka kailangan mo munang magtiyaga at magtiis. Pero ipagdasal mo din. Tama naman yung ginagawa mo eh. Pagdasal mo kung kailan mo dapat sabihin, kung tama na ba yung ginagawa mo. Sana maintindihan ng magulang mo. Hindi mo nila matanggap agad, pero sana mayakap ka nila ng buo bilang anak, kung ganun man ang personality mo. Tandaan mo, Brian, there is power in staying true to yourself. So, embrace it. Sincerely,